Ayon po sa year 2020 data nilabas ng World Health Organization, tinatayang nasa 1,807 na katao ang pumanaw sa Pilipinas nang dahil sa rheumatic heart disease. At kaya naman ngayong umaga, dito po sa Sinidoc, magbibigay po sa atin ng libreng telemed patungkol po sa sakit na ito at makakasama po natin si Dr. Ronald Cuyco, ang presidente po ng Philippine Heart Association of PHA. Dr. Ronald, magandang umaga po. Welcome po sa Rise and Shine Pilipinas. Good morning. Yeah. Good morning, Diane, and good morning, Audrey. Salamat sa pag-imbita nyo dito para pag-usapan natin ito importanteng sakit sa puso, itong rheumatic heart disease. Okay, para sa kaalaman po, Doc, ng lahat, ano po ba yung tinatawag nating rheumatic heart disease? At ano po yung sanhi nito? Okay. Itong rheumatic heart disease, when you say rheumatic, ibig sabihin pamamaga or inflammation. So, pag may sinabi mong rheumatic heart disease, therefore, ito ay dahilan sa pamamaga ng puso, lalo na yung valvula. Ngayon, nangyayari ito dahil sa infeksyon sa lalamunan or sore throat or infeksyon din sa balat. So, kung pabalik-balik ito, paulit-ulit at hindi naaagapan, umaabot ito sa pagkakaroon ng peklat doon sa valvula ng puso. Oh, okay. So, pag peklat yan, therefore, pwedeng mag-retract yung valvula, yung edges ng valvula, lumuluwag siya o pwedeng siyang sumikip. So, doon nagkakaroon ng simptomas yung pasyente. Kung masikip na ang valvula, at hindi na makadaloy na maigi ang dugo sa puso. Tama ba from sore throat? Magkakaroon ka na itong sakit na pamamaga sa puso? Ganun? Tama yan, Diyan. Kaya napaka-importante natin agapan itong sore throat. Huwag natin baliwalain. Kasi pag nagkaroon ng infection sa sore throat, nagkakaroon ng inflammation, a sort of immune-mediated reaction na pumupunta doon sa valvula ng puso. Okay. Ang iba naman pumupunta sa joints. Kaya may tinatawag tayong arthritis. Sa unang bugso nito, pag halimbawa nagkaroon ng sore throat, skin infection, pwede magkaroon ng lagnat ang pasyente, nagkaroon ng arthritis, at eventually na-involve yung heart. Ang tawag namin doon is rheumatic fever. Yun ang initial stage na yan ang kailangan natin agapan. Kailangan magaling tayo mag-detect ng rheumatic fever kasi may gamot na pwedeng ibigay para hindi siya tumuloy sa rheumatic heart disease. Okay. Itong rheumatic heart disease, Doc, totoo ba, Doc, na matagal o umaabot po ng ilang taon bago lumalabas daw po yung mga sintomas nito? Tama yan, Diyan. Tama yan, Audrey. Ibig sabihin nito kasi pabalik-balik. Ang process kasi kailangan magkaroon ng peklat doon sa valvula. So, ang sinabi ko kanina, pag mayroong rheumatic fever, kailangan agapan yan. Kung paulit-ulit yon, doon nagkakaroon ng peklat. So, it takes years. Kung minsan, 10 years, 20 years, bago magkaroon ng sintomas ang pasyente. Ito yung magkakaroon ng palpitation, kabog sa dibdib, hirap huminga. And end stage, toward the end, nagkakaroon na sila ng manas. So, ito ang mga sintomas ng pasyente na mayroong na ginagawa dahil sa rheumatic disease. Ang tagal pala nito, Dayan, So, 10 to 20 years, saka pala mag-manifest yung mga senyales na meron ka na nito. Pero, Doc, paano ba yung gamutan nito? Paano ba yung procedure or pag-diagnose dito? Ano yung pagdadaan ng procedure ng isang taong merong rheumatic heart disease? Yeah, Audrey, kailangan siguro i-emphasize natin sa mga kababayan natin na ang unang step is pag may naramdaman ka, lalo na sa mga bata-bata pa, kasi common ito sa mga bata-bata, 20 years old, 30, 40, 50. Pag may nararamdaman kayo, kailangan natin magkonsulta muna sa doktor. Doon sa doktor, unang konsulta mo, siyempre pakikinggan yan ng puso ng doktor. Itawag namin auscultation ng isang stethoscope. Doon may maririnig sila kung may problema sa valvula. Tawag namin ng murmur, abnormal heart sound. Doon, papasok na ang mga test na gagawin ng doktor. Papa-X-ray ka sa ECG. Pero ang definitive test para malaman ng ating mga kababayan, ka-RSP, na ang definitive test really is 2D echo with Doppler studies. Okay. So, kailangan natin itong particular na test or procedure para malaman na mayroon ka talagang rheumatic heart disease. How frequent kaya kami dapat magpa-2D echo para, kumbaga, taon-taon ba ito para ma-check namin na healthy pa ang condition ng aming puso? Related dito sa rheumatic heart disease, hindi naman ito basta-basta gagawin. Kailangan mo talaga
may request galing sa doktor. Pa-examine ka muna sa doktor at pag may narinig silang abnormality sa heart sound mo, doon lang gagawin ang 2D echo. Pero gusto kong i-emphasize ito. Yan. May programa kasi ngayon, lalo na itong, yung sa government, it's a government program, DOH with PhilHealth. Mayroong actually libreng coverage sa PhilHealth ang 2D echo at saka gamot nitong penicillin. No? So kailangan lang natin yung mga hospitals maipa-accredit ito para ma-cover ito. So magandang programa actually na meron tayo in coordination of course with our government and then private sector like Philippine Heart Association. So meron na tayong ganito na PhilHealth coverage. So kung titingnan mo, yung 2D echo, pwede na itutulungan. Even mga mahihirap natin. That's good. Well, kung nakita na meron ka nitong rheumatic heart disease, paano po yung gamutan nito, Doc? Yeah, unang-una, siyempre, yung sinabi ko sa unang bugso pa lang, yung rheumatic fever na may lagnat, may joint pains, at saka abnormal sounds, heart. Minsan, kailangan na natin bigyan ng penicillin. Penicillin is murang gamot, pero napaka-epektibong gamot para i-prevent yung progression ng sakit doon sa pagkakaroon ng peklat sa valvula. So, again, kailangan talaga natin maagap na malaman ma-identify itong unang bugso nitong rheumatic fever. And then, even if mayroon na silang problema sa valvula, binibigyan pa rin namin ng gamot niya, ng penicillin. Kung minsan, it takes like 10 years. From the time na unang bugso nito, ng rheumatic fever, 10 years ginagamot niya ng penicillin. Oh, wow. Okay. Now, towards the end, kung hindi naagapan, hindi na tumalab yung ibang gamot doon sa puso related sa rheumatic heart disease, ang huling dyan is opera. Palitan ang valvula, o kung hindi naman, kung masikip, may ginagawa kami dito. Tawag namin transcatheter valvotomy. May pinapasok kaming catheter dito sa pige, papunta doon sa valvula na pinalalakihan, pinaluluwag yun. Okay. Dok, maaari bang magkaroon ng iba pang komplikasyon ng isang individual kapag napabayaan itong rheumatic heart disease? Oh, natural. Siyempre, yung nito, kung kagaya ng ibang sakit, pag pinabayaan mo, lumalala at lumalala. So, kailangan early intervention detection. So, isa sa mga komplikasyon, ito na nga, yung nahihirapan ng huminga ang pasyente dahil may tubig sa baga, nagmamanas, or arrhythmia, at sometimes, kalaunan, ito nagiging kausa ng pagkamatay ng tao kung pinabayaan mo. Well, Doc, ngayon ay month of February. Siyempre, National Heart Month. Mayroon po bang mga activities at programa na inanda ang Philippine Heart Association? Salamat, Audrey, sa reminder niya. This month, we will be having our Heart Month celebration sa buong Pilipinas as far as the Philippine Heart Association. This time, ang sentro ng celebration would be in Zamboanga. Okay. So we will be in Zamboanga para i-celebrate ang Heart Month. Pero sa buong Pilipinas, as far as the Philippine Heart Association is concerned, bawat chapter, bawat halos probinsya, magkakaroon ng celebration ng Philippine Heart Month para palaganap yung advokasya ng Philippine Heart Association. Ayan. So ngayon ay hindi lang mga buwan ng pag-ibig ha. Buwan rin yan ng puso. Pag-aalaga ng puso ng natin. pag-aalaga ng puso. Kaya tayo po ay makiisa sa mga aktibidad na pangungunahan po ng Philippine Heart Association. Well, Dr. Ronald Cuco, marami pong salamat sa pagbisita po dito po sa Rise and Shine Pilipinas at sa pagbibigay po ng libreng telemed para po sa ating mga KRSP. Thank you po, Doc Cuco. Thank you, Diane. Thank you, Audrey.